Haharap po sa atin ngayon ang first nominee ng Sagip Party List, Paulo Marcoleta. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay pa ba kayo dyan? Buhay na buhay pa, gutom na. Mamaya may pakain po dyan sa likod. Kayo mag-alala. Ayun, ako nga po pala si Paulo Marcoleta, ang panganay pong anak ni Senatorial Candidate Dante Marcoleta. Malaki po ba yung pagkakahawig? Ganun ba? Huwag niyo po sabihin niyan, baka magalit si Kong. Sabi niya, mas gwapo raw siya eh. Alam niyo naman yun sa pagwapuan. Competitive din yun eh. Hindi nagpapatalo. Kaya wag niyo sabihin yan, baka ma-offend. Anyway, ako nga po si Paulo Marcoleta at naging Chief of Staff po ng aking tatay sa loob ng 20 taon. So, pagdating sa karanasan na sa Kongreso, hindi naman po matatawaran ang aking skill set at karanasan sa paghalili sa aking tatay sa pagbalangkas ng mga batas na nakakatulong sa aming constituency na ang urban at rural poor. At sabi nga nila, sa Senado, both straight PDP laban senatorial candidates. Diba? We will defeat any impeachment attempt in the Senate. Kapag binoto niyo ang siyam, we will defeat any attempt to impeach our Vice President. Pero siyempre, sa mababang kapulungan, kailangan din natin ng katuwang. Alam nyo naman ngayon, ang present composition ng House of Representatives. Di ba? Pinamumugaran ng mga crocodiles. Tama ba? Papayag ba kayong mamamayani ang mga buhaya doon? Siyempre, kailangan nyo din ng mga katuwang ng mga PDP senators. Sa baba, meron din tayong dito, sa tabing hanay natin, mga party list groups na pro-Duterte, pro-country. Andyan ang Bisaya Youth Party List. Nandyan ang Ambombero Party List. Andyan ang Epanaw Party List. Duterte Youth Party List. At siyempre, ang party list po namin, Sagip Party List. Kami po ang sasagip sa anumang pagtatakangka na tanggalin ang ating Vice President. Alam niyo naman, every year, pwede ka magsampa ng impeachment complete. Hanggat hindi natatapos ang 2028, magtatangka at magtatangka yan. Doon pa lang sa level ng mababang kapulungan, haharangin na ng mga pro-Duterte party list ang kanilang pagtatangka. Total naman, malaki ang inyong organisasyon. Pakiusap ko lang naman sa inyo, bakit hindi natin paghati-hatiin ang party list votes para lahat kami makaupo? Hindi ba? Ang laki-laki ng organisasyon nyo. Siyempre, iupo natin ang Bisaya Youth, ang Bombero party list, Epanaw, Duterte Youth at Sagip. Ang dami na nating mga kakampi sa loob ng mababang kapulungan. Di ba? Kami ang sisibat sa mga buhaya sa mababang kapulungan. Ayun. Kaya siyempre, kayo na pong bahala kung paano yung paghahati-hatian para huwag po natin pabayaan na ang mababang kapulungan ay mapunta at pagpamugaran ng mga buhaya. Sagip Party List po, number 65 sa balota. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Yan po ang first nominee ng Sagip Party List. Ang inyong bukal at si Ate Marie Cadema bilang konsehal ng Calamba, Laguna. Sana pagbigyan ninyo ako. Kung dalawa na ito, mahusay at makatulong sa bayan. Hindi lang sa Laguna.
Welcome po dito sa amin sa Calamba City. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista, ang party list na bumoto para ma-retain ang SMNI channel ng aming kaibigan, Pastor Apollo Kibuloy. At kahit nagbalimbingan na lahat ng kongresista sa bansa, sa 300 na kongresista, nag-iisa lamang doon ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay pinatawag at pinahirapan. Ang inyong Duterte Youth Party List lamang po ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, sa dami ng mga senador at kongresista na natulungan ng Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon, karamihan ay nagbalimbingan na. Pero bakit ang inyong Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan at hindi bumabalimbing? Dahil alam namin, ang sambayan ng Pilipino, ang milyong-milyong mga Pilipino ay hindi babalingbing kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Masabi ko sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy at ang SMNI Channel, sila lamang ang tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos nung kampanya nung 2021-2022, kaisa-isang channel. Pero anong ginawa ng administrasyon? Ipinapatanggal ang SMNI Channel at ipinakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa natin? Masabi ko sa inyo, tayo ay tumulong rin sa pagboto kay Bongbong Marcos dahil nangako na gagawing 20 pesos ang bigas at babaguhin ang ating bansa. Pero ang nangyari, lahat ng nakaltas na bayad ninyo sa GSIS at SSS, inilipat ang mga pondo. Lahat ang ikinaltas sa inyo para sa inyong health insurance sa PhilHealth, inilipat ang pondo. Yung mga naipon na ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ibinenta sa pambansang market ng bentahan ng ginto. At mas dumami ang mga kriminal at durugista ngayon sa ating bansa. Kaya masabi ko sa inyo, tayo ay nabudol ng Administrasyong Marcos. Pero ang pinakamalaking pambubudol dyan na hindi natin mapapatawad ay nung in-impeach ng 240 na kongresista na walang utang na loob, si Vice President Sara Duterte. Kaya ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, tandaan ninyo ang pagmumukha ng 240 na kongresista na iyan na walang utang na loob kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Dahil kung wala silang utang na loob sa mga pinuno ng bansa na tumulong sa kanila, mas lalong wala silang utang na loob sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong 2025 ay simula ng paghihigante ng sambayan na Pilipino sa pambubutol na ginawa sa atin. Ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, huwag nyo iboto yung 240 na kinatawan na yan mula dito sa Calamba, sa probinsya ng Laguna at sa buong bansa. Tandaan ninyo ang pagmumukha ng mga kongresistang yan. Katulad ng ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato, ang tarpaulin ng kongresista nila dahil bumoto, i-impeach si Sara Duterte. Tayo, mga Duterte supporter, lampas 32 million tayo, ikakampanya natin, mawala ang boto natin dyan sa 240 na yan at matalo sila at maipanalo natin ang mga kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte dito at ang mga senador ng Pangulong Duterte. Masabi ko sa inyo, bakit ang Duterte Youth Party List ngayon ay isa sa pinakanangunguna sa bansa? Ang Duterte Youth Party List, walang TV ads, walang radio ads, walang billboard. At kung hindi nyo pa alam, ang Duterte Youth Party List ay tinanggalan ng pondo ngayong taon na ito ng Administrasyong Marcos. Pero tayo ang nangungunang party list ngayon sa bansa dahil yan ang patotoo na ang sambayan ng Pilipino ay puro Duterte supporter.
Kaya sa tulong ninyo, sa tulong ng mga kasamahan natin at kababayan natin, ipapanalo natin ang ating mga kasamahang party list, ang ating mga kasamahang senador, para maibalik natin sa Malacanang sa 2028 si Sara Duterte. Muli po, mula po sa akin, Bukal Yusek Ronald Cardema ng Calamba, Laguna, at kay Congresswoman Cardema na tumatakbong konsehala ng Calamba City, at sa inyong Duterte Youth Party List. Kami po ay patuloy na naninindigan, kami po ay patuloy na lumalaban, at kami po ay patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino sa ating munisipyo, sa ating kapitolyo, sa ating kongreso, at sa ating buong gobyerno. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat si Chairman Ronald Cardema.